the fifth step, no, in our implementing our financial plan is in creating a financial plan is to implement and monitor our financial plan, no? So dito, for example, no, yung sa ating education ng ating anak. So sabi natin kanina, ang source of income natin doon ay 10% of our salary. So we can do automatic deduction na from our salary placed to MP2. Tapos pwede rin na, 50% ng 13th month pay ko, ilalagay ko rin dyan, no, para sa education ng anak. So place it in a cooperative time deposit. And then yung 50% ng annual bonus, kung aside from the 13th month pay, meron pa kayong performance bonus, o yung kalahati nun, ilagay mo sa rural bank time deposit. No? So, yun yung ibig sabihin ng source of income at saka action guide. Yung action guide, lalagyan mo talaga ng steps kung ano yung gagawin mo para madali, no, na ma-execute. Okay? Hindi yung nandyan na yung pera, saka mo palang iisipin. Yun din, no, sa akin sa financial planning really is you already anticipate and plan for the income that will come to you. Isipin mo na, oy, may parating na akong pera, alam ko na to eh, 'di ba? Huwag mong iisipin 'yon kung saan mo ilalagay pag dumating na yung pera. Imaginin mo na ngayon, what if dito ko ilagay ganyan? Tapos i-run mo yung scenario sa isip mo. Kung kunwari yung meron akong 13th month pay or may bonus ako na makuha, no? Let's say 1 million pesos. Tapos ilagay ko kaya lahat 'yan sa sa lupa. So i-play mo sa isip mo. Yan ano. Pag nilagay ko sa lupa, paano kung kinailangan mo na? So ano mo na, no, na napag-iisipan mo kung ano yung mga options na pupwede mong gawin. So kasi kapag nandyan na yung pera, ay nako, ma-overcome ka na ng excitement, ng ano na parang ay lahat na lang sasabihin mo, ay deserve ko to, deserve ko to. Ganyan-ganyan na yung mangyayari. Kaya ang gawin mo, bago pa dumating yung pera, paghandaan mo na siya, no? So, kung saan mo ilalagay. And you always have to go back to your life goals. Kaya tayo gumagawa ng financial plan natin. Okay? So, yon. And kapag tayo ay gumawa ng financial plan na for our children, ano, very important ito that we have to communicate it to our family, no? So engage in collaborative planning. Kaya nga sabi ko kay JR kanina, kung available yung wife mo, ipa-join mo na dito, no? And clearly articulate the reasons behind your financial plan. Tapos sasabihin natin yung benefit. So maski yung mga anak ninyo isasabihin ninyo sa kanila. At you be very open to them. O anak, ito yung sinesweldo ni daddy o ni mommy, no? At 10% niyan ay ilalagay natin sa education fund ninyo buwan-buwan para pagdating ninyo sa kolehiyo ay meron kayong panggastos. So sana ay gagawin mo rin yung role mo, ha, anak, na mag-aral ng mabuti. Kasi itong iniipon natin ay hanggang 4 years lang. Kung mag 5 years ka, anak, naku, wala na tayong budget dyan. Di ba? Mga ganong explanations. Okay? And then keep your communication open and regular, and you celebrate the success together, no? So, yun. Ang key talaga dito sa paggawa ng financial plan natin, no? Zooming into our children is we really want to create systems, no? Mga sistema para hindi na tayo nahihirapang mag-decide, 'di ba? I-minimize natin yung stress, no, na related, no, to money management. This will also increase our efficiency and reduce temptation. Kasi kung naka-automatic na 'yan, hindi mo na iniisip, wala na, hindi na nga darating sa iyo eh. So for example, ako ganun yung ginagawa ko, no, meron akong mga for example sa office, no. So ito yung sinesweldo ko sa office. Sinabi ko na talaga sa office na yung kalahati niyan ay i-deposit ninyo agad sa Pag-ibig MP2. Yung kalahati i-deposit nyo sa bank account ko. Para hindi ko na nararamdaman. Parang katulad sa tax din yan eh, di ba?
bago mo pa nakuha yung ano, yung sweldo mo, nakaltasan na ng gobyerno ng tax. So wala ka nang magagawa, 'di ba? So unahan mo na kaysa sa iisip-isip ka every time. Ano kayang gagawin natin dito, no? So 'yon.